Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Mahiya naman tayo. Honorable Leandro Leviste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Mahiya naman tayo. Yan po yung katagang sinabi, mga kababayan, no, ni Congressman Leandro Leviste sa mga kasamahang congressman kahapon dito sa kailang pagbubutuhan sa suspension na ipinapataw ng Ethics Committee kay Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan. Suspended po si Congressman Kiko Barzaga ng 60 days dito sa Ethics Committee nga, mga kababayan, na i-final po ito ni National Unity Party Congressman si Congressman Ronaldo Pono, mga kababayan. Patungkol po ito doon sa mga pictures di umano ni Congressman Kiko Barzaga na pinopost, mga malaswa daw, mga kababayan, no? Pero itong sinabi ngayon ni Congressman Leviste na mas inuna pa nila itong ethics complaint laban kay Congressman Barzaga, samantalang itong mga bilyon-bilyon na mga congressman na involved dito sa nakawan sa proyekto sa DPWH ay hindi po ginalaw ng mga taga-ethics committee, mga kababayan, no? At particular po niyang binanggit dito itong kasamahan niyang congressman na taga Batangas din, na isang party list congressman, no, si Congressman Garjola, na pangalawa daw ito, mga kababayan, no, sa mga kontraktor na nakakuha ng pinakamaraming proyekto. Ayan, so number 1 dito daw si Saldico, pangalawa itong si Congressman Garjola, at pangatlo lamang itong mag-asawang Diskaya, mga kababayan. Pero yung mga nauna ng inimbestigahan at kinasuhan ay si Saldico at si mag-asawang Diskaya. Pero itong pangalawa na si Congressman Edwin Garjola ay hindi pa po kinasuhan at hindi pa inimbestigahan daw, mga kababayan, no, dito sa Kongreso or maging doon sa Infracom Committee. At iwan ko lang dito sa ICI, mga kababayan, ko wala pa akong nabalitaan or kung meron na kayang kaso, no, na or
dito investigasyon laban nga dito kay Congressman Garjola, na marami na rin pong nagsabi dito mga kababayan, pati yung si dating or yung tumakbong governor no na si Jay Ilagan, ay meron din po siyang statement nga po dito na nakapunta daw po dito siya sa bahay no ni Congressman Garjola dito sa Mataas na Kahoy sa Batangas, at napakalaki daw po yung bahay dito mga kababayan no sa Batas na Kahoy, itong bahay nga ni Congressman Edwin Garjola, at marami rin po siyang mga helicopter no, mga chopper, at nakikita natin sa ibang mga video no na ginagamit niya ito noong nangampanya po siya mga kababayan, nung tumakbo po siyang congressman party list nung mga nakaraang or nung nakaraang eleksyon no mga kababayan. So balik tayo dito sa usapin ngayon mga kababayan no, itong mainit na talakayan ngayon sa Kongreso na mas inuna pa nga po nilang atupagin itong ethics complaint ni Congressman Barzaga kumpara doon sa pinakamalaking issue ngayon no na talaga namang napaka-apektado no or apektado itong ating bansa. Lugmok na itong ating bansa sa korupsyon no. Marami na pong mga businesses nagsarado, at itong stock market ng Pilipinas ay napakababa mga kababayan no. Talagang nakakahiya po tayo doon sa ibang bansa mga kababayan. Itong nangyari ngayon sa ating bansang Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon mga kababayan. At ito nga po mga kababayan no, 249 congressman itong pumirma no laban dito sa pagkasuspende kay Congressman Kiko Barzaga, at meron lamang pong 11 ang nag-abstain, at 5 mga kababayan itong mga congressman na bumoto na hindi pabor dito sa pagkasuspende kay Congressman Kiko Barzaga. At ito po ang mga sumusunod mga kababayan, ang hindi pumirma or ang bumoto no para no to suspension no dito kay Congressman Kiko Barzaga. Ito po yung si Bagong Henerasyon Party List, Congressman Robert Nasal, Sagip Party List Congressman Henry Paulo Marcoleta, Kamanggagawa Party List Congressman Eli San Fernando, at si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay. So sila lamang po yung 5 mga kababayan ang bumoto na hindi pabor na isuspende itong si Congressman Kiko Barzaga, and the rest 249 mga kababayan na mga congressman bumoto dito sa pagkasuspende kay Congressman Kiko Barzaga. So ganun po mga kababayan ang labanan ngayon dyan sa House of Representatives no, at yung isa dyan nga ay pinangalanan ni Congressman Leveste na si Congressman Garjola ay bumoto na pabor siya na isuspende itong si Congressman Kiko Barzaga dahil lang po doon sa issue no na hindi daw karapat dapat na gawain ng bilang isang congressman no na mag-post daw ng mga sexy na mga babae, mga ganyan-ganyan doon sa mga social media accounts po. Pero may sagot po si Congressman Kiko dyan no na ginawa po yan or nakapost po yan, hindi pa po siya congressman that time mga kababayan no. Matanda natin na noong 2022 tumakbo po siyang konsihal dito nga po sa Dasmariñas City sa Cavite no, at nung nito lang naman siya tumakbong congressman nitong 2025, at talaga namang napaka-vocal ni Congressman Kiko Barzaga dito sa mga issue ng corruption, at talagang diretsahan niya pong kinumpronta no itong si House Speaker or dating House Speaker Martin Romualdez, si Saldico, at maging dito si President Bongbong Marcos mga kababayan, na sinabi niya talaga na siya yung ulo no dito sa mga corruption na ito. At siguro sa aking paningin mga kababayan, sa aking opinion ay respect po ito mga kababayan ng administration, lalo na dito sa majority no sa mga congressman ay alay ng administration mga kababayan. Talaga namang sa tingin ko lang dito ay pinatahimik nila dito si Congressman Barzaga no dito sa kailang ginagawa ngayon no para hindi na makapag-issue no or makapagsalita itong si Congressman Kiko Barzaga bilang isang congressman. Magsasalita po siya ng against dito sa administration. Ito po yung kailang ginagawa ngayon mga kababayan, to silent him no or para manahimik siya mga kababayan. Pero tingnan natin kasi
sinabi ni Congressman Barsaga ay accept naman niya, tanggap niya itong ginagawa sa kanyang suspension ng 60 days at hindi daw po ito makapagpigil sa kanya, no, para hindi po siya magsalita laban dito sa administration, no, sa corruption na nangyari ngayon sa ating bansa. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no, sa pagsuspindi nila kay Congressman Kiko Barsaga at dito sa statement ni Congressman Leandro Lebeste na mahiya naman kayo at balat sibuyas naman ang sinabi ni Congressman Eli San Fernando. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.